So ito mga kababayan, ito. Balikan lang natin si Super Ate bago tayo magtapos. Saglit lang naman to eh. So balikan natin si Super Ate, yung idol po nating senador, na kapatid po ng ating presidente. So ngayon mga kababayan, ito nakita ko to kanina sa Abante News Online. Sabi dito no, ibinunyag ni Senador Amy Marcos na sa ilalim ng 2024 national budget na tapesan ng bilyon-bilyong piso pensyon para sa mga retiradong militar at unipermadong tauhan para ilagak ito sa controversial na ayuda para sa Kapos ang Kita program, so yung AKAP. So ito na naman po yung bagong pauso na naman ni Super Ate. 'Di ba? Na ngayon, dinadawit na ngayon ni Amy Marcos yung mga retiradong mga sundalo. At ito na naman po ay regarding na naman po sa AKAP, na yung AKAP naman po ay signatory naman po siya. 'Di ba? Signatory naman si Amy Marcos ng AKAP. So ito lang, babalikan lang po natin, no? So ako'y natatawa lang kasi, ang sabi kasi ni Amy Marcos na yung pirma niya daw po sa AKAP ay siningit lang daw po yun, yung papel. 'Di ba? So na-content na po natin yan na yun po ang isa sa pinaka-bull. 'Di ba? Ayun po ang pinaka-bull na dahilan na narinig ko kay Amy Marcos. Kasi mga ka-streetwise, unang-una, yung pagsingit po ng isang papeles dun po sa isang pinirmahan mong dokumento, paglabag po yan sa Ethics Committee at forgery po yan. So sana, ang ginawa sana ni Amy Marcos, nag-file sila ng investigasyon sa Ethics Committee ni Nancy Binay na signatory din po ng AKAP. Pero hindi niya ginawa yun, nag-ingay lang. Kaya nga mga kababayan, di ba, nakita nyo, di ba, nung sinabi ni Amy Marcos na, ay, hindi ko pinirmahan yan, siningit lang yan doon. Wala, di ba? Hindi umano eh, hindi pumatok sa masa eh. Kasi katangahan yung dahilan na yon. Oh. So ngayon, ang bago na namang pauso ngayon ni Amy Marcos, yung budget daw po para sa pensyon ng mga military, tinanggalan daw po ng bilyon-bilyon para ilagay daw po sa AKAP. Na isa na naman po itong kabulsuhan. Papaliwanag ko kung bakit ha. So bago natin paliwanag yan, basahin muna natin yung pinakonteksto. Okay? So kung pupunta po tayong inquirer, sabi dito. Okay? Amy Marcos AKAP defunded billions from government pension. Okay? Kasi ang binanggit kasi ni Amy Marcos is sa military. So paras na paras po sila ng style ni Duterte. Ginagamit po yung mga retiradong military para makakuha po ng simpatsya. Kaya nga, di ko nga alam kung mag-ama ba to o mag-shota eh. So kaya nasabi ni Amy Marcos, no? Senator Amy Marcos asserted that the 26.7 billion insertion in the 2024 national budget to bankroll the ayuda sa Kapos ang Kita program, AKAP, has defunded billions of pesos in pension of retired military and uniform personnel as well as government workers. According to her, the pension suffered a reduction of more than 10 billion in this year national spending plan due to the whooping inserted allocation for AKAP. Bobo talaga, no? Bobo talaga eh. Bobo. Sa totoo lang. Oh. A comparison between, so ito, mayroon pa siyang comparison, no? A comparison between the National Expenditure Program, NEP, submitted to Congress and General Appropriations Act for 2024 shows that the pension and gratuity fund suffered 110 billion cut from 253 billion to 142 billion, Marcos said in a statement Tuesday. Yan. So ngayon mga kababayan, ang tanong dito, paano ko nasabing bullshit to? Paano ko nasabing kabullshitan to? Una kasi mga kababayan, kapag tinanggalan po ng budget yung pambayad para po sa mga pensioners, ang ibig sabihin nun mga kababayan, ngayon taon, marami pong mga sundalong hindi makakakuha ng pensyon. Hindi nga mga kababayan, ganun yung punto dito eh. Kasi pag sinabi ni Amy Marcos, ay tinanggalan ng budget yung mga pensioners. So ibig sabihin nun, maraming mga military
personnel, yung mga retired, ang hindi makakakuha ng pensyon. Di ba? Ayun ang punto natin dito. So kayo ba, maniniwala ba kayo natatanggalan ng budget yung pensioner at yung magiging epekto nito ay hindi mabigyan ng pensyon yung mga military? Bobo eh. Oh, kung tinanggalan man 'yan, justifiable 'yan. So ngayon mga kababayan kasi, tiningnan ko ngayon yung yung GAA. So medyo mahaba tong GAA ngayon, no? So nakuha ko tong GAA na to. Philippine Army Armed Forces to 2024 to. So pag-aaralan ko pa to, medyo mahaba kasi to. So ang punto ko dito mga kababayan kasi, ito So noong 2023 po kasi, okay, yung mga pensioners po natin ay umaabot po ng 190,000 pensioners. So yung active po natin sa sundalo is 402,000. So ganyan po kadami yung binabayaran po ng gobyerno natin regarding po sa sweldo at regarding po sa pensyon. Ayan ang sinasabi ko dito. So isipin nyo mga kababayan. Kung yung 190 pensioners po na yan, meron, napakadaling math na lang po niyan, ang daling mathematics na lang po niyan para malaman ng gobyerno po natin kung magkano ba yung kailangan para mabayaran po yung 190,000 na pensioners na yan. So, syempre, sa 190,000 pensioners, i-divide mo lang yan dun sa budget para makakuha po sila ng pensyon sa loob ng 1 taon. Kasi mga kababayan, kung totoo talaga na tinanggalan ng budget yung mga pensioners, sabi ni Amy Marcos, tatamaan po dito yung tatay ko. Kasi po yung tatay ko po kasi, retired na sundalo, retired na Air Force, yung tatay ko. So kung meron pong, kapag nangyari po sa loob ng 1 buwan, hindi po nakatanggap ng pensyon yung tatay ko, ako yung unang-unang makakaalam. Kasi sobrang bobo nun mga kababayan, sobrang bobo nung reasoning ni Amy Marcos. At least you get the point mga kababayan, di ba? Kapag tinanggalan po ng budget, yung pension, at ito po ay nagkulang, marami pong hindi mabibigyan ng pension ngayong taon. So bakit gagawin ni PBBM yon? Di ba, bakit gagawin ng presidente natin yon? Especially mga kababayan, na alam naman po natin na meron pa silang nilalakad ngayon na nakaltas sa mga paparting po ng mga sundalo para po sa future na pensyon. Sobrang tanga mga kababayan. Pang ilang beses niya nang ginawa ito. Una, yung sinabi niya nga po na wala daw pong budget sa infrastructure, hindi totoo. Hindi totoo. Tapos ito naman na binawasan naman daw po yung budget sa pensyon. So yan, so pag-aaralan natin yan. Pero ako, naniniwala talaga ako na isang malaking kabulshitan to. Itong ginawa ni Amy Marcos na naman ngayon. At mga kababayan, alam naman po natin, di ba, na si Amy Marcos ngayon is galit na galit sa AKAP dahil gagamitin daw po ito sa People's Initiative na hindi naman nakalagay mismo sa dokumento ng AKAP na gagamitin yan sa People's Initiative. Pero mga kababayan, si Amy Marcos palagi naman pong namimigay ng ayuda na hindi niya naman trabaho. Di ba trabaho ba ng isang senador yung mamigay ng ayuda? Hindi. Pero bakit palagi nandun yung mukha niya? Di ba? So ngayon, yung kanina may nag-comment kanina yung 13 billion sa 4-piece nung last year. So ang sabi naman, may balita naman na yung 4-piece last year tinapiasan ni Amy Marcos at nilagay naman daw po sa ayuda na proyekto ni Sara Duterte na medyo mabigat na medyo mabigat na aligasyon yun. So, kapag nakakuha tayo ng dokumento na totoo yun, kukontent po natin. Pero at least alam nyo na merong balitang ganun. O, di ba? So, yun na po mga kababayan. So, dyan po sa 1,059 po na nanonood. So, thank you po sa inyong lahat. So, kayo po, ano masasabi nyo ngayon dito sa bagong pautot ni Amy Marcos? Naniniwala ba kayo dito na tinapyasan daw? Na kung, ako naniniwala naman ako na kung totoong tinapyasan naman talaga yan,
So, ano naman kung ano naman kung tinapiasan kung makakaroon naman ng pensyon yung kasundaluhan natin, yung mga retirado. At anuhin mo naman yung sobrang budget, 'di ba? 'Di ba pinakita ko nga sa inyo kanina, 'di ba? 190 po yung pensioners natin. So, anuhin mo naman yung sobrang budget sa 190 na pensioners. Anuhin mo naman 'yan. O, 'di ba? So, yun lang po mga kababayan. So, maraming salamat po sa inyo. So, paki-comment na lang po and then paki-like na lang din po at pag may time, panood na lang din po ng mga replays. So, thank you po sa inyong lahat. So,